Sa last video po natin, na-discuss ko po yung 5 major events sa pagbabalik ni Jesus. Yung panglima po doon, distraction. May nag-comment nga po na mali daw yun. Now, let me show you from the Bible na totoong may distraction that is coming. Sabi po ng Matthew 24 verse 30 ay magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa sapagkat nakita nila ang Panginoong Yesus na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. Bakit po? May reward po kasi siyang dala ayon sa ating mga gawa. 6 na beses po itong magkakasunod na in-emphasize ni Jesus. Una, kung paano po ang mga tao sa panahon ni Noe ay nagpapakasama at hindi po alam ang pagdating ng baha at nalipol. Ganon din daw po ang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Pangalawa, sabi po ni Jesus, ang iba ay kukunin niya, ang iba naman ay may iwan. Pangatlo po yung parable ng faithful and wicked servants. Pagpapalain po yung faithful, samantalang parurusahan naman yung wicked. Pang-apat po yung parable of 10 virgins. Yung 5 wise nakapasok sa wedding, pero yung 5 foolish nasarhan. Panglima po yung parable of the talents. Yung mga gumamit sa talento nila at naparami ay pagpapalain, samantalang yung nagtago nito, yung tamad at masama ay parurusahan. Lastly po, yung sheep and goat. Yung mga sheep, yung mga gumawa ng mabubuti sa mga nangangailangan ay may buhay na walang hanggan. Samantalang yung mga walang concern sa kanilang kapwa ay walang hanggang kaparusahan. Parehong-pareho po ito sa Revelation 22 verses 11 and 12. Ang mga tao ay nagpapakasama at nagpapakabuti, then paparito po si Jesus upang ibigay ang ganti ayon sa kanilang mga gawa. Sabi ni Pablo sa Galatians 6 verse 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ang kasamaan ay aanin ng kasiraan, at ang ayon sa Espiritu ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong mapagod na gumawa ng mabuti sapagkat may araw ng pag-aani. Of course, hindi po yung mga gawa natin ang magliligtas sa atin. We are purely saved by grace through faith and not by works. Pero naligtas po tayo for good works. Yung works natin ang nagpapatunay na tunay ang pananampalataya natin. Hindi winawalang kabuluhan ng grace ang works. In fact, pinagtitibay pa nito. Sa pagbabalik po ni Jesus, magkatago ang marami sa mga yungib at sisigaw sa mga bundok na itago sila mula sa galit ng kanyang pagparito sa Revelation chapter 6 verses 15 to 17. Lastly, malinaw po sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 8 to 12 na silang mga hindi tumanggap sa pag-ibig sa pananampalataya at karutuhanan, kundi nangalugod sa kalikuan, ay papatayin at lilipulin sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at liwanag ng kanyang pagparito. Totoo po yung destruction na mangyayari.